Masayang masaya ako nang salubungin ko sa gate ang kaibigan ko. Halata rin sa mukha niya ang excitement. Grabe naman pala itong mansyon nyo, Beshi. Parang mall ang laki. Bulalas nito nang ganap nang makapasok. Hindi pa agad ito pumasok sa bahay dahil iginala muna ang paningin sa bakuran. Namangha rin siya sa malaking fountain na nasa gitna ng garden. Naku, mambabaliw ang mami at tita ko kapag nakita nila itong mga halaman na nasa garden. Ang lalaki, tapos iyong ibang namumulaklak, parang iyong mga nakikita lang natin sa internet. Pwede bang dito na rin ako tumira? Pwede akong hardinera dito, girl. Biro pa nito sa kanya. Kaya napahagalpak na naman ako sa mga kalokohan niya. Hindi pa siya nakontento at nilapitan pa ang mga halaman na nasa gilid ng fountain at pumitas ng isang bulaklak at inilagay sa kaliwang tenga niya. Salamat ha. Halika na sa loob. Nagpahanda na ako ng merienda para sa'yo. Aya ko sa kanya. Halos hilahin ko na siya dahil nakapako pa rin sa hardin ang mga mata niya. Parang ang sarap-sarap tumira rito. Ang lamig nga ng klima. Tapos yung bahay mo parang ang palasyo. No wonder magiging busy ka kapag ganito kalaki ang inaasikaso mo araw-araw. Manghang sambit pa nito. Patuloy pa rin niyang iginagala ang mga mata sa paligid. Naku, as if namang papayagan ako ni Charlie na magtrabaho rito. 5 ang maids niya rito, saka isang hardinero at iyong driver niya. Kaya ang ginagawa ko lang talaga rito ay pagsilbihan ng asawa ko. Tugon ko sa kanya. At totoo iyon. Minsan ngang naisipan ko lang tumulong sa kusina hindi pa pumayag. Nung nagpumulit pa ako, binuhat niya ako mula sa kusina papunta sa kwarto namin. At alam nyo na kung anong klaseng punishment ang kasunod noon. I'm sure, iba pang klaseng pagkasilbi naman ang pinaghahanap noon. Napagighik pa ito. Sinong mag-aakala na sa iyo mapupunta ang pinapantasya ng mga kababaihan? Kaya alam mo yung mga classmate natin, mamamatay sa inggit. Pagbibigay alam pa nito. Pagdating namin sa sala ay mainit kaming sinalubong ni Charlie. Wala naman akong makitang emosyon sa mukha ni Catrice. Thanks for visiting my wife, Chloe. Nakangiting bati ni Charlie sa kanya. Wala iyon. Sana nga hindi ko na ako nakakaabala sa inyo. Magiliw na sagot nito. Medyo namumula pa nga siya na tila nahihiya talaga. Hindi tuloy ako sanay makita siyang ganito. Maupo muna kayo. Sabi ko at naupo kaming lahat. Ang ganda ng bahay niyo, Charlie. Hindi napigilang papuri ni Chloe na siya namang ikinalapad ng ngiti ng asawa ko. He looks more amused actually. Thanks. Tipid na tugon ni Charlie. At lumingon pa sa akin para ngintian din ako. Ignorante. Pabulong na komento ni Catrice pero umabot ito sa pandinig ko. Napatingin ako kay Chloe. Ngunit nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang hindi naman ito narinig ng kaibigan ko. Kinabahan tuloy ako dahil parang ayaw ni Catrice na nandirito ang kaibigan ko. Charlie, pahiram muna for 2 days nitong asawa mo ha. Nangako siyang ipapasyal niya ako rito sa Tagaytay. Masayang paalam nito sa asawa ko. Charlie only chuckled at her and nodded. That's no problem with me. Sagot nito at ngumiti pang ulit sa akin. Well, since magiging busy naman si Christina, why don't we visit your parents in Makati, Charlie? I'm sure, namimiss ka rin na lang makasabay during meal times. Suhestyon ni Catrice kay Charlie. No, I want to spend more time with my wife before I go back to work. Simpleng tugon nito. Tumaas ang kilay ni Catrice at biglang sumimangot. Yung kaibigan ko naman ay nakangiti na parang nang-aasar. Fine. Masama ang loob na saad nito saka padabog na umakyat sa kwarto niya. Ay, may attitude.
Nakaingos na sambit ng kaibigan ko. Pinandilatan ko lamang siya ng mata sa sinabi. Pero nagkibit balikat lamang ito. The weekend was very tiring yet wonderful for me. Wala kaming pinalampas ng mga tourist spots dito sa Tagaytay. Maging ang mga sikat na kainan ay dinayo namin. Para kaming mga batang namamasyal at walang pakialam sa mundo. At bago umuwi ang kaibigan ko, ay ipinagtapat ko na sa kanya ang bala kong pagpapalit ng kurso. Sigurado ko na ba riyan? Malungkot na tanong nito sa akin matapos kong sabihin ng dahilan kung bakit ko gustong mag-enroll sa culinary school. Yup, napag-usapan na namin ito at nasabi ko na rin sa parents ko. Wala naman silang kontra, kaya itutuloy ko na. Dagdag ko pa. Halos hindi na pala tayo makikita talaga. Sana nga, deserve din ni Charlie ang mga sakripisyo mo para sa kanya. I mean, 18 ka pa lang, pero kailangan mo na agad maging sobrang seryosong may bahay. Marami kang hindi may enjoy, kasi nga hindi ka na single. Patuloy pa nito. Hindi nabawasan ang lungkot sa tinig niya. Kita rin sa mukha niya ang munting panghihinayang, pero batid kong nauunawaan niya iyong desisyon kong ito. Hindi bali na, magka-chat naman tayo araw-araw, saka may video call naman, kaya pwede tayo rin magkita. Kapag maluwag naman ang oras natin, maaari kang pumunta rito at ganoon din ako sa'yo. Paliwanag ko sa kanya. In my mind, Charlie deserves even more than that. Dahil sobra-sobra ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Minsan nga, ako na ang nag-iisip na parang hindi ko na-deserve iyon. May magagawa pa ba ako? Syempre, doon ako sa kung saan ka magiging masaya. Saka kung may problema ka, nandito lang ako palagi ha. Huwag kang mag-aatubiling tawagan ako anytime. Madamdaming bili nito. Salamat, Beshi. I'm very thankful. Also na naging part ka ng buhay ko. Seryosong sagot ko sa kanya. Nagyakap kami at nagpaalam bago siya tuluyang umalis. Kailangan na rin niyang bumalik para hindi naman siya masyadong gabihin sa daan. Nakaupo na sa garden si Charlie nang makabalik na ako sa bahay. Agad itong ngumiti nang makita ako. Kaya ngumiti rin ako sa kanya at lumapit. You look happy, baby, he said at tumango ako habang masayang nakangiti. I am. Thank you for letting me go around with my best friend. It really means a lot to the both of us. Malambing kong tugon sa kanya. I'm glad you're happy, baby. Then, it's my turn to date you. Deklara nito at hinalikan pa ako ng mabilis sa mga labi. Kumunot ang noo ko. Date? Why? Natatawang tanong ko. Medyo nag-iimo yata ang asawa ko. Well, we haven't dated yet. I never even get the chance to court you. Gusto kong maranasan natin lahat. It is still part of getting to know each other, right? Paliwanag nito. Muli na namang kumislot ang puso ko dahil sa paglalambing niya. Wala na. Finish na talaga. Hulog na ako kay Charlie at talagang hindi ko kakayaning mabuhay nang wala siya sa piling ko. Iyong honeymoon tour natin, hindi pa date sa'yo yun? Mas matindi pa nga iyon. Hindi ko na natapos ang iba pang sabihin ko dahil bigla niya akong hinalikan ng malalim. Natatawa man ay tinugon ko ang halik niya. Hanggang sa maging mapusok at mapaghanap. Hingal na hingal ako nang paghiwalay niya ang mga labi namin. Ilang beses ka nang nakipag-date in the past? Maya-maya ay biglang tanong nito. Hinawin niya ang buhok ko papunta sa likod ng tenga ko. Pagkatapos ay pinaikot ang hinalaki niya sa pisngi ko. Paano naman ako makikipag-date? Alam mo naman kung gaano ako ka-stricto ang daddy ko. Tapos nandyan ka pang laging nakabantay sa akin. Tapos noong nasa legal age na ako para makipag-date, binakuran mo naman ako.
So, technically, hindi ko talaga nasubukang lumabas for a date. May mga nanligaw, pero hanggang dun lang. Tudyo ko sa kanya. Tumaas ang kilay nito at kinagat pa ang labi niya. Do you regret it? Ngayon naman ay biglang sumeryoso ang mukha niya. Kinapa ko ang sarili ko. Nagsisisi ba ako? Siguradong ang sagot ko ay hindi. No. But to be honest, it must have been better kung may ligawan ding naganap. Pero hindi ko na yun iniisip ngayon dahil ang mas mahalaga sa akin ay kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Pagtatapat ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Kinakabahan ba siya? I'm sorry for that. I just made sure na hindi ka maaagaw ng iba sa akin. You were surrounded by many suitors, and I was too afraid that someone might get your heart. Hindi ko iyon kaya, at hindi ako papayag na mapunta ka sa iba because you're mine. Madamdaming pahayag nito. Ramdam ko iyong pagiging sobrang possessive niya, pero para sa akin, wala naman akong nakikitang masama. Ibig lang niyang sabihin doon, mahalaga ako sa kanya. I'm all yours, my possessively handsome hubby. I love you so much, and that won't change until the day I die. Pangako ko sa kanya at hinaplos pa ang mukha niya. Ang gwapo niyan talaga. Siya ay yung kahit maghapon at magdamag mong titigan, hindi ka magsasawa. I love you more, baby. Let's do everything, okay? Masuyong saad niya. Saka talaga bang nagagupuhan ka sa akin? Parang hindi naniniwalang tanong nito. Oo naman. Anong palagay mo sa akin, manhid? Tumikim pa ito sa sinabi ko na akala mo'y batang tuwang-tuwa. Ang cute niya talaga kapag inilalabas niya iyong ganitong side niya. Parang nag-iinit ako kapag ganito. Bulalas niya, pero inirapan ko lamang siya. Dahil nakakandado ako sa kanya, ay ramdam ko ang pagkabuhay ng ibabang bahagi ng katawan niya. I refrained myself from gasping and asked him another question instead. Ano bang ginagawa sa date? Siyempre, ikaw. Ikaw ang nakakaalam. Kasi marami ka nang nakadate dati. Tugis ko sa kanya para maiba naman ang usapan. Pero umiling ito, saka tumawa ng mahina. I haven't dated before. Depensa nito. Bahagya pang namula ang mukha niya na akala mo ay may nagawang kalokohan. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa reaksyon niya. Sa iba, malamig at maotoridad siya. Pero kapag nasa harap ako ay para bang ibang tao siya. Iyong sweet at napakamalalahaning Charlie na hindi mo akalaing makikita mo sa kanya. At dahil gustong-gusto kong makita pa ang soft side niya, patuloy lamang ako sa panunodyo sa kanya. Naku Mr. Moretti, pantasya ng bayan? Wag ako. Umikot ang mata ko sa kanya, pero lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. I haven't dated anyone, and that's a fact. The women in the past were all about flings and fucking. No string attached. Patuloy pa nito, pero kunwari hindi ako naniniwala. Kaya itinaas pa nito ang dalawang kamay bilang senyales ng pagbibigay pangako. Okay, fine. So, what are we going to do first? Tanong ko sa kanya. Let's have dinner tomorrow night after my work, he said. Okay then. Then, we'll go watch movies, go to the places that couples are usually visiting, and a lot more that you want to do with me, he proposed. At doon pa lamang excited na ako, kaya tumango ako at ngumiti sa kanya. Sounds cool. Window shopping and other sports activities. Iyon ang gusto kong gawin. Tapos, maglaro sa mga entertainment sections ng mga malls. Dagdag ko sa mga sinabi niya. Mukhang lalo pa niyang nagustuhan ng idea ko.
What sports do you like best? Titig na titig niya sa akin habang nagtatanong. Chess, basketball, bowling, and golf. Walang gatol na sagot ko. I like everything aside from basketball. I'm not into it. Sabi naman niya. Anong nilalaro mo nung nag-aaral ka? Curious na tanong ko. Well, out of all the sport, chess is my favorite. Then baseball, football, and golf. Napatango lamang ako sa sinabi niya. Karaniwan sa mga lalaki ang mahilig sa basketball. Pero hindi pala niya hilig iyon. Pero kahit na, aayain ko pa rin siyang manood ng basketball ng live. Okay, marami pala talaga tayong pwedeng gawin. Pero, magsisimula na ang new season ng NBA playoffs. Gusto kong manood ng live. Sabi ko sa kanya at hindi ko maitago ang excitement. Hindi ko naman siya nakitaan ng hindi pagsang-ayon dahil ngumiti pa nga ito at tumango. Alright, we'll watch all your favorite games live. Ayan, then our dates and activities are settled. Masayang sambit ko. I like driving and nature adventuring too. Dagdag pa niya. And traveling of course. But for now, let's do something more important than dates. Bigla ay saad nito, kaya tumaas ang kilay ko. At ano naman iyan? Hindi siya nagsalita. Sa halip, tumayo siya at binuhat ako into a bridal style. Para lang talaga akong manika sa kanya. Napabungis-ngis ako dahil alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Nagpatianod lamang ako hanggang sa makarating na kami sa kwarto namin. Maingat niya akong inilapag sa kama at saka tinudyo-tudyo ng maliliit na halik. Nangingiti naman ako sa ginagawa niya, kaya itinaas ko ang kamay ko papunta sa likod ng ulo niya. Inilapit ko ang mukha niya sa akin para mahalikan siya ng mas madiin at mas malalim. Hindi naman ako nabigo dahil agad niyang tinugo ng mainit na halik ang ginawa ko. You are so beautiful, baby. Everything about you is so tempting. Anas nito at bumaba ang halik niya sa leeg ko. Kinaumagahan ay nagising ako na halos ang buong katawan ni Charlie ay nakadantay sa akin. Then, I remembered what happened last night. Hindi ko mapigilang ngumiti. Bahagya akong gumalaw para sana humarap sa kanya nang maramdaman kong maghugpong pa rin ang mga katawan namin. Nakatulog ba ako kagabi while we're still in the middle of doing that? Hindi ko na matandaan dahil pagod na pagod ako. Where are you going? Lalong uminit ang mukha ko nang ganap ko nang mapaghiwalay ang mga katawan namin. Hindi ko tuloy mapigilan ang paglalaro ng tila maraming paru-paro sa tiyan ko dahil sa pinaghalong kilig at hiya. Ano ba yan? Natulog kaming magkahugpong? Ano ba yun? Umikot ako para harapin siya at nakangiti na ito kaagad. Morning, love. He greeted me with his hoarse voice. Naubusan na yata ng boses sa kauungol niya kagabi. Napangiti na naman ako nang maalala ko kung gaano kainit ang mga nangyayari kagabi. Maliligo na sana ako. Nanlalikit na ako. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Ngumisi ito sa katumango. At nang tumayo ako, ay bigla akong napangiwi dahil ang sakit ng pagitan ng mga hita ko. Kanina lang ay kinikilig pa ako, pero nung maramdaman ko ang pagsirit ng hapdi sa sentro ko, ay parang gusto kong magmura. Why, baby? Inosente ngunit nag-aalalang tanong nito na agad din na napatayo para alalayin ako. Medyo masakit lang yung bandang ibaba ko. Daing ko. Pinuhat niya ako sa papunta sa banyo at sabay na kaming naligo. Napuno na naman ang marka ang iba't ibang bahagi ng katawan ko. Napapailing na lang ako. Where are you going? Nakangiting bati ni Catrice sa amin nang makababa na kami. Bihis na bihis kasi kami. Nakasuot na si Charlie habang ako naman
ay naka-casual dress. Isasama kasi ako ni Charlie ngayon sa office niya dahil gusto raw niya akong ipakilala sa mga tauhan niya. Medyo nag-atubili ako sa ideya dahil nahihiya ako, lalo na at may pagka-introvert pa naman ako. Baka makaabala lamang ako sa kanya roon, o kaya baka may magawa pa akong ikahihiya niya. At ayoko mangyari iyon kasi kilalang kilala siya sa business world, kaya isang mali ko lamang baka madungisan ko ang reputasyon niya. Pero gayon pa man, ay sinabi niyang sobrang proud siya sa akin at excited na siyang makilala nila ako. They should meet their queen, sabi pa niya kanina. Parang timang talaga. Isasama ako ni Charlie sa opisina niya. Gusto ko rin namang makita kung paano magtrabaho ang boss, sagot ko. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Catrice pero ngumiti rin. Nice! I will be going home today. Thank you for letting me stay. Paalam nito sa amin. Well, take care on your way home. Paalala ni Charlie sa kanya. Mukhang lumiwanag ang mukha niya nang malamang uuwi na ang pinsan niya. Problema nito kaya? Thanks. Kayo rin. Ingat. Tugon nito. Isang makahulugang ngiti pa ang ibinigay niya sa akin bago tuluyang dumiretso sa pinto. Hindi ko maintindihan ang ngiting iyon, kaya ipinagkiwit balikat ko na lamang. Pagkatapos ay umalis na kami dahil baka malate na raw siya. Habang papasok kami sa higanteng building ng Asia World Banking Corporation ay hindi ko maiwasang kabahan. Lalo na nang tuluyan na kaming makapasok at ang mga tao sa paligid ay napadako ang atensyon sa amin. Lahat ng madaraanan namin ay bumabati sa kanya at sa akin. Ngiti at pagbati rin ang tugon ko habang ito ang kasama ko ay seryoso ang mukha at tumatango lamang sa lahat. Hanggang sa elevator ay nanlalamig ang mga kamay ko dahil ramdam ko ang mga panunuring titig nila. Kaming dalawa na lang ang laman ng elevator nang marating namin ang top floor. Halos malula ako sa lawak at ganda ng lugar. Maganda at maluwanag ang office ni Daddy. Pero mas enggrande itong sa asawa ko. Gray at white ang kulay ng dingding at ang bawat malingunan ng mga mata ko ay puro salamin. Nasa labas ng main office niya ang desk ng tatlo niyang sekretarya, habang sa adjacent room sa entrance naman naroon ang personal at executive secretary niya. Kitang-kita ang view ng buong syudad sa likuran ng table niya. Sa harap naman ito ay ang malaki at mahabang lounging area. Parang kondo naman ang itsura ng opisina na ito. May kwarto, kusina, at mayroon ding gym. All in one. So, what do you think? He asked me as he hung his coat. This place is so cool. I'm sure this is even more amazing at night. Manghang bulalas ko habang pinapanood ang abalang-abalang syudad sa ibaba. It is indeed. Come, I will show you some more. Yaya nito sa akin at marahan akong hinila. Lumabas kami sa pintong nasa right corner at bumungad sa amin ang isang napaka-engrandeng sky lounge. Wow! Napapalatak ako dahil maging ang kisame niyon ay salamin. We can watch the stars here at night. Actually, this is my hiding place whenever I'm stressed with business. Saad nito, kaya nilingon ko siya. I'm sure it's really hard to rule an empire. Ito na nga lang main building, sobrang laki na. Tapos ang dami niyo pang branch sa loob at labas ng bansa. Tugon ko. But at least now, I have more important reason to work hard. Masuyong pahayag nito, saka ako hinalikan. Naging maayos naman ang pagkapakilala niya sa akin, maliban na lamang sa panibago na naman niyang sorpresa. Akala ko, paghihintayin niya lang ako sa opisina niya habang nasa board meeting siya kanina. Kaya nagulat ako nang bigla akong sunduin ng executive secretary niya para dumalo sa nasasabing meeting. Naguguluhan man ay sumunod pa rin ako at doon ko nga nalaman
na ginawa niya akong isang major stockholder ng kumpanya. He gave me 30% share from his 70%. Naroon din ang daddy ko at daddy niya na masayang-masayang nag-congratulate sa akin. I'm so proud of you, Iha. For the first time, ay natuwa sa akin ang daddy ko. Parang any moment, mapupunit na ang mukha niya sa lapad ng pagkakangiti niya. Thanks, Dad. Kiming sagot ko. Kahit maluwang ang ngiti niya ngayon, ay hindi pa rin nababawasan ang takot ko sa kanya. Mr. Madrigal, I didn't know that you're hiding a very stunning daughter. Kung alam ko lang, siguradong hindi nakaporma riyan si Charlie. Biro ni Mr. Miguel Perez, isa sa mga direktor. Halos kaedad lamang din ito ng asawa ko. Naku, iho, Christina is destined to be my daughter-in-law. Sabad naman ang daddy ni Charlie at marahang tumawa. Ako naman ay hindi mawari kung tatawa rin ba o ngingiti sa biro niya. The next time you will speak that my towards my wife, I will rip your mouth. Biglang dumagundong ang boses ni Charlie sa loob ng conference room. Ewan ko kung kailan ito nakalapit sa amin, dahil kanina lang ay kausapan niya ang ibang members ng board. Kinabahan ako dahil parang papatay ng tawang itsura nito ngayon. Bigla tuloy akong naawa dito kay Miguel. Wow, easy bro, I was just kidding. Depensa ni Miguel at itinaas pa ang dalawang kamay. Pati ang masaya at mapaglarong niyang ngiti kanina ay napalitan ng alanganin. Lahat naman ng tao sa paligid ay natahimik at walang imik na nakatunghay sa amin. Iyong iba, mukhang curious habang iyong iba naman ay parang kinabahan. He's right, Charlie. He's just praising your wife. There's nothing wrong with that. Malumanay na paliwanag ng daddy niya. Sige daddy, pagsabihin nyo nga yung anak ninyo. Bigla naman yatang sinaniban ng topak niya. I can kick you out of this company anytime. So be careful when dealing with my wife. Pagmamatigas ni Charlie. Kaya pati ako ay kinabahan sa inasta niya. Ginagap ko ang kamay niya at bahagyang pinisil para kumalma siya. Limungon ito sa akin at salamat na lamang dahil kahit paano ay lumambot ang mukha niya. It's okay. Pangaalo ko sa kanya. Lumamlam ang mga mata niya pero alam kong makikinig naman siya sa akin. I'm really sorry, man. Pahinging paumanhin ni Miguel at magalang na nagpaalam sa lahat. Nang makabalik na kami sa opisina niya ay agad ko siyang pinagsabihan. Charlie, ano iyon? Bakit kailangan mong ipahiya yung taong ng ganun? Nandun pa naman lahat ng mahalagang tao sa kumpanya. Kahit ang daddy mo medyo na-awkward kanina. Paglilitanay ako sa kanya. Naawa talaga ako doon sa tao dahil halatang natakot sa pagbabanta ni Charlie kanina. Napaka-perfect na sana ng lalaking ito kung hindi lang parang bulkan na bigla-bigla na lamang sasabog ng tindi ang pagiging seloso niya. I hate it when other men are too confident to show you how they like you or even admire you. Inis na sambit nito at hanggang ngayon ay nakasimangot pa rin. He was just joking. Why did you take it too seriously? Parang ang babaw naman. Reklamo ko at sinadya kong haluan ng pagkairita ang boses ko. Kaya parang naalarma ito. I'm sorry, okay? I just can't help it. Parang batang maktol niya. Parang bigla tuloy ay gusto ko nang matawa dahil kahit nagsusorry siya ay gumagalaw pa rin naman iyong butas ng ilong niya na halatang galit pa rin. Mag-lunch na lang tayo kasi baka gutom lang yan. Pag-iiba ko sa kanya. Pumayag naman ito pero sa halip na lumabas ay nagpabili na lamang ito at dito na kami kumain. Kahit papaano ay narelax naman siya. Hindi kagaya kanina na nakakatakot ang aura niya.